Nandito naman si Mark and Vince. Yes, for our second episode, Second episode natin is all about relationships. relationships, of About course, friends, friends, family, and of course, and sa sarili sa sarili natin, sa self natin. natin. Sino ba So, naman yung ikaw, since your early days, na pinakang unang memory mo na naalala, ilang taon ka nang nagkaroon ka ng kaibigan? oh, Sabi, sure. Yeah. sabi mo kahit yung mga kalaro lang, kahit yung umpisa nga kahit nung pinakabata ka lang, ganun. I think growing up, parang nabuhay talaga ako na parang social butterfly. Na parang you can put me anywhere and then at some level, kakilala ko na sila at the end of the day. And growing up then, pinalaki ako na laging may activities outside. Mm-hmm. So, natutong mag-swim, natutong play ng piano for a bit, nag-voice lessons. Ang pangit yung pakinggan, pero my mom always believes kasi na parang she wants me to do a lot of things para daw malaman ko kung anong gusto ko paglaki. And then, through those experiences, kung sino-sino nakilala ko eh. So, I'd say as young as, I'd like to say 5, 6, nagkaroon na ng mga kaibigan talaga sa mga ganong around the same age din ako eh. Kasi 5 to 6 years old tanda ako pa nun. Kung ikaw rin naman, di ba? Nag-engage ka sa iba't ibang activities like swimming. Ako naman, ang naging childhood ko noon talaga is all about mga larong labas. Larong kalye talaga. Yung mga tumbang preso, taya-tayaan, tagu-taguan. Lahat yan na-experience ko nung 5 to 7 years old. Lahat yan. Yung tanda ko pa nun, pinagagalitan ako eh. Pagka yung sobra ka na sa labas? Tapos yung pag matutulog ka ng tanghali, di ba? Pagka yung bata ka, eh syempre ang pasok lang naman nun, sasaglit pa lang, umaga pa lang. Totoo. Di ba? Ang pa nun, patutulogin ako ng hapon or ng tanghali. Tapos pagising mo, may merienda ka daw. Tapos pagising, may merienda ka, di ba? Tapos pagising mo, wala. Kasi at an early age, ako naman, although hindi ako tinuruan na makipag-socialize sa iba, parang sa akin natural kasi na hahanap ka ng kalaro eh. Hahanap ka ng kasama mo ba sa araw-araw. Tapos yung tanda mo pa nun, pagkabata ka, excited ka, magkinabukasan kasi expected mo na around mga 12 p.m., 3 p.m., may kalaro ka lalabas na na kayo, lalabas ka na uli, may tumbang preso ka na talaga na malalaro pagdating ng hapon. So, ayun nga, habang tumatanda rin ako, nag-evolve na rin yung mga gusto kong mga activities, mga hobbies. Doon na papasok rin yung sports. Doon ako lalo nagkaroon ng maraming sabihin na kaibigan or kakilala. Kasi 'di ba, may napakalawak ng community natin sa basketball eh. Totoo. Yung kahit na hindi ka pa marunong masyado, talagang isasama ka ng mga 'yan. So yun yung naging foundation ko talaga na kasi 'di ba hindi naman tayo lahat extrovert ba, tama? Hindi tayo lahat pinanganak ng ganun. Totoo. Ako nung mga nasa mga teenage years ko, parang hirap ako na makipag-socialize eh. Kasi parang iba ako dun sa iba, di naman sa kasi nung bata ako, matangkad ako nung bata ako eh. Kasi tumangkad ako. Nasa dulo ka ba sa mga pila nun? Nagka-growth spurt ako eh. Bigla akong tumangkad. So yung mga kalaro ko nun, parang ini-exclude ako lagi. Parang may disadvantage pag kalaro ka kasi eh. Kasi pag tayo naglaro ako, syempre ang haba. Abot mo na kagad. So although may ganun ako, nai-push ko naman yung sarili ko na makipag-socialize pa rin. Na kahit nga may mga ganun silang sabihin, na okay lang din naman. And tunay naman eh. May advantage mo talaga pag mahaba ka. So, since binanggit mo kanina na noong lumaki ka, nagkaroon ka ng ibang hobby such as basketball, I'm sure na ang dami mong nakuhang good and bad friends. So, siguro yung main question right now for you is, ano yung dun sa paglawak ng circle mo habang lumalaki ka, ano yung naranasan mo na sobrang lala na ginawa sa'yo ng tinuring mong kaibigan? Ang lagi ko talaga nararanasan yung concerning dun sa basketball talaga kasi nung bata ako,
nagka-growth spurt nga ako. Yung mga kalaro ko, mga hanggang balikat ko lang. Tapos kada maglalaro sila, ayaw ko pasalihin. Eh, syempre, bata ako. Kung kahit naman sinong bata nakakaranas nasasama ang loob mo. Oh, wag ka ayaw kang kalaro. Di ka kasali kasi ganito, ganyan. Totoo. Pero ayun yung nung mga growing up stage ko pa nun, mga bata pa lang ako nun. Yun yung nasa isip ko nun, may mali ba sa akin? Totoo. Nag-self-doubt ka na minsan. Oo, sabi ko parang, bakit ako sinasabihin ng mga ganun? May iba ba sa akin na out of the norm na hindi normal sa kanila? So, yun nga, tinignan ko rin naman sarili ko. Oo nga. Kasi di naman sa pagbubuhat sa bangko, syempre, bininayaan tayo sa genes na medyo mas matangkad tayo out of the norm sa mga Pilipino. So, ayun, yung na-realize ko na rin, ginawa ko na siyang advantage over time. That's good. Parang learning na lang din para sa'yo. Na ganito yung naramdaman mo before, so might as well use it to your own advantage. Tapos nga pala, yung kwento ka rin sa growing up stage. Nung tanda ka nung high school, bago ako mag-start mag-basketball talaga ng sineryoso ko, di automatic dito kasi sa atin, basta tumangkad ka ng mga 5'10", 5'9", center ka. O kaya automatic, kasali ka sa laro. Ganyan. Hindi pa talaga ako marunong. Parang third year ata ako natuto ng high school. So yun, pinilit ako ng mga kaklase ko na sumali. Yeah. Hindi pa ako marunong. Talagang hindi ako maka-rebound, hindi ako makakuha ang bola nun eh. So, intrams, pinagtatawanan ako ng buong kasi intramurals eh. Buong high school nandun. Mula first year, kahit mga LM nandun eh. Kahit syempre sobrang hindi coordinated yung mga kilusan ko sa basketball. Natatamaan ako ng bola sa mukha, nauumpog ako. Kahit pagkuha ko ng bola, di ko kuha ang rebound. Tatamaan ako sa ulo talaga. Solid na solid, talbog talaga. O kaya pagkapasa sa akin, dudulas. Lulusot. Malabo na rin mata ko nun eh. Pagka yung chest pasa, talagang gumanon ako. Syempre, bilang bata, mas aware ka sa paligid mo eh. Kaya sa sarili mo. Totoo. Parang nangyayari, bakit ako pinagtatawanan? Parang sabi ko sa sarili ko, bakit naman? Alam mo naman lang baguhan ako, ba't ako pinagtatawanan? So, yun, ang ginawa ko naman nun, summer nung third year, talagang inaaraw-araw ko ng laro. Talagang nag-basketball ako ng araw-araw hanggang gabi. Yun, pagdating ng fourth year, sumali uli ako sa intrams. Yun, naging pa ako nun, MVP din ako nun ng intrams. Naging sportsman of the year ako nun. Kasi nga, talagang inaaraw-araw ko yung laro ko nun. Pero di ko talaga expected yun. Basta nasa isip ko lang, ayaw ko mapagtawanan ng mga klase ko, ng mga kaibigan ko. So, naging maganda rin naman kasi ang history namin sa family namin, may hika kami. So, over time naman, nung lagi ako naglalaro, nawala naman siya. Medyo na iwasan naman yung lagi ako naka-nebulizer nun. But that's actually good. Kasi parang, since you mentioned nga kanina na parang bata ka, di ba, parang aware talaga tayo sa paligid natin. And ang laking factor sa atin kung anong sinasabi ng iba. Oo. And alam mo yun, yung parang kapag nakita mo pinagtatawanan ka nila or minamalit ka nila, at some level, and for some people, alam ko makakarelate yung iba. Minsan, ang epekto niya sa atin is like for us to not go out there anymore and do things or explore things. Kasi andun na yung fear na baka nagkamali ako, pagtatawanan ako, ganun. But it's actually good na sa side mo, pinalip mo siya, na instead of you having that feeling, ganun yung you use it as para motivation or extra inspiration to do better, hence the results nga. So parang, sa mga ganung moments lang talaga, na nakakaramdam ka ng parang pinagtatawanan ka or parang mag-isa ka or parang binuhusan ka ng lahat, talagang perspective lang siya. Kumbaga, paano mo lang siya i-receive eh. Tapos perspective, gamitin mo lang din siya. Gamitin mo siya kung paano mo siya magiging parang strength. It could either be learning experience or something na gamitin mo to move forward. Kasi I think lahat naman tayo makaka-relate na when it comes sa mundong tinitira natin ngayon,
hindi tayo pwede mag-settle na malungkot lang tayo everyday. I mean, being malungkot everyday, it's good. It's valid as always. Pero at the end of the day, you always have to move forward. And good for you na kahit ganun yung ramdaman mo ng bata ka. It's not happy. It's not something na kaya mong basta lang iwagwag or hindi pansinin. Pero it's a good thing na ginamit mo siya as inspiration. Ikaw ba, may experience ka ba na ganun? Kasi, di ba, earlier nabanggit mo yung sa swimming. Yeah. May experience ka ba na gano'n na parang na-insecure ka or nakita mo sa surroundings mo na parang ikaw yung nasa spotlight? Definitely. Kasi nung bata ako, so yung father ko kasi seaman, so lagi siyang wala sa Philippines, nag-work siya abroad. And lagi kong kasama is my mom. So I would like to say na yung sa'yo, concerned ka sa nakikita sa'yo ng iba. Ako, nakikita ko that time is my mom. I mean, ayokong i-disappoint yung mom ko pagka nagko-compete ako. Pero since hindi naman tayo laging panalo sa mga competition or kahit sang sinasalihan natin, mas madalas yung times na nakakonsensya ako kasi nag-effort yung parents ko na si mama na samahan ako for trainings. That's 6 times per week na after ko ng school and after niya susunduin niya ako, babantayan niya ako. So, and gastos pa. Mahal yung mga gears talaga ng mga pang-swimming before. So, kapag ka natatalo ako for an event sa swimming before, sobrang nahihiya ako sa mom ko. And umabot din, parang ikaw din, parang umabot na lang din ako sa point na gusto kong bawasan yung hiya na binibigay ko sa mom ko. Kasi yung mom ko is always proud of me na tipong kahit nag-fail ka na everyday, kahit nag-fail ka every time, tutulungan ka pa rin niyang iangat. I think dun ko sobrang na-appreciate yung parents natin. Na kahit ikaw sa sarili mo kita mong bagsak ka na, pero paningin pa rin sa'yo ng nanay mo and ng magulang mo is gold ka pa din. And ganun yung paparamdam nila sa'yo everyday. So what I did lang nun is parang, yun lang din, training lang din, parang extra time and more serious and more invested na ako dati. Kasi as like I said kanina, hindi ako nag-start na ako talaga yung mismo may gusto. It's my mom that actually opened the doors for me na parang, you should try this, you should try this, you should try this. And then ako, wala talaga siya sa akin. And parang nung nag-go along na lang, doon ako parang mas naging invested na, I think, nakakabuti nga to sa akin. So, ganun lang din, parang pinagtrabahuhan ko lang din. And then eventually, nagkakaroon na ng medals, nananalo na din. Parang yun, again, andun pa rin tayo sa bottom line is, how do you use these adversities to your advantage? I mean, it's always okay na malungkot ka and be sad about the situation, pero always think na it's just a situation and use it to your advantage. I mean, do something out of it lang talaga. So, I'm glad din na bilang bata pa lang tayo, nagkaroon na tayo ng ganong Foundation. mindset and parang foundation nga na parang natin gagamitin itong challenges and hirap na issue to make it more advantage. So, it's good. Yeah. And since na-touch natin tong friends topic bilang mga bata, ano yung transition mo nung matanda ka na mismo? Let's say, for example, early 20s. Early 20s. Kasi magkakaasi tayo since second year college yata or even half nun. Paano nagbago yung pananaw mo sa friendships nung college ka na? Or paano ka nagkaroon ng circle? And ano nangyari after nun? Kasi di ba nanggaling ako sa ibang school eh. Di ba, transfer ako galing sa Malayan bago ako nagletran. So, nun sa Malayan, talagang ang naging kaklase ko kasi nun sa mga block namin is mga klase ko rin nung high school. So, parang hindi ako nakapag-explore nun kung kani-kanino. So, same lang din. Parang binaon mo lang din yung dati. Parang nangyari nun, parang kung sino ka-close ko nun. Yun na lang din. Yun na lang din. Kasi parang comfort zone eh. Comfort zone eh. Parang bakit ako mag-explore pa ng iba? Eh, ito na yung kilala ko na to eh. Di ko na kailangan mag-spend ng energy na pakilala sarili ko, samahan ko pa yung iba-iba, di ba? So, nung lumipat ako sa Letran, doon ako na mas lumawak ba? Kasi no choice ka na. No choice. Kasi transfer ako eh. Yeah. Kasi lahat ng program, nasasamahan ko noon. Kasi meron akong tropa sa engineering, meron akong tropa sa SBMA, which is yung sa business courses ng Letran. Tapos meron din akong kasama nun kahit sa nursing, meron akong kakilala nun. Universal ka pala nun. Oo. Parang ako nun eh.
ano ko nun eh. Intercourse. Parang kahit sino talaga samahan ko nun, okay lang. Parang kahit sino magyaya sa akin. O tara, kain tayo dito. Sama ka sa amin. Kasi parang lahat talaga nun sinasamahan ko kahit sino. Kasi ang perspective ko kasi nun, bilang isang transferee or kahit bilang isang tao na lang, lahat naman yan, paglabas mo naman ng school, di mo alam kung saan ka dadalhin eh. Di ba? What if itong maging kaklase mo ngayon is maging network mo pa in the future? Totoo. Di naman sa sabihin natin naggamitan or something. That's how the world works. Parang good thing na rin talaga na, diba, makasalubong mo sila sa ganitong event na matatandaan ka nila. Ayun yung naging perspective ko nun. Kaya kahit sino talaga, kahit anong program ka, kahit anong course ka, hindi ako mag-stick lang sa mga walang masamang tinapay. Walang masamang tinapay. Kumbaga lahat totropahin eh. Kumbaga hindi mo naman sila automatically sasamahan lahat palagi. Kumbaga okay lang na mag-create ka ng good na relationship sa kanila kasi wala namang mawawala eh. Totoo. Kasi 'di ba parang na ano ko rin, ang natutunan ko na rin over time na do not burn bridges talaga. Totoo. Kasi what if yung mga inaaway mo nun or hindi mo sinasamahan nun, siya pala yung makakatulong sa in the future. Makakasuporta sa iyo in the future. Kaya yun talaga naging sabi mo kanina, social butterfly talagang yun talaga yung doon nabuo. Doon talaga ako kasi ayoko nung tao na mayroong masamang sasabihin sa akin. Ganun ako as a person eh. Hindi naman sa pagpiplis sa ibang tao. Pero di ako makatulog pagka yung tingin ko yung tao masama yung loob sa akin. Ang hirap makatulog. Kaya during the time ng college days natin, talagang, di ba, ano mo naman yan, kahit sino, sinasamahan natin. Which is a good thing naman talaga kasi doon madedevelop yung social skills natin. Paano ka, halimbawa, mapunta ka sa isang room na wala kang kakilala, magso-survive ka ba doon na hindi ka umiinit? Totoo. Di ba? Totoo. Parang paano ka mag-create ng connections? Paano mag-create ng network? Lalo sa atin yung mga lalaki nung college. Usong-uso yung hindi nag-aaral. Yung school bukal na type. So, graduate na ako So, if ever makita mo to. Pareho na po kami graduate. Maraming times na pumapasok kami na hindi nag-aaral. Pero nakakasurvive kami kasi nakakapasa. Hindi na namin sasabihin kung ano yung exact ways paano kami pumasa. Basta pumapasa. Basta pumapasa kami. It's because meron akong si Vince meron ako, and then other people beside us. So, ang laking tulong ng friendship. Hindi lang sa pagpasa, of course, pero it's actually how you cope up dun sa everyday mo rin na buhay. Kasi not everyday 100% okay ka. Not everyday kaya mong gawin yung normal mong ginagawa. Kasi of course, may mga problema tayo sa bahay, minsan may problema sa sarili, minsan may problema sa mga jowa, girlfriends, boyfriends, kanon. And yung mga friends mo, like yung tunay na mga friends, andun sila para mag-share ng empathy, and andun sila to help you. Sometimes, hindi mo kailangan kasi talaga ng someone na magbibigay ng resolution sa'yo. Sometimes, all you need is someone that's going to listen to you. And to know na yung feelings mo are being heard and they're valid. So, yung mga ganong bagay yung ino-offer ng friends. And ang laking bagay niya, just to survive. Naniniwala talaga ako dun sa kasabihan before na no man is an island. Kasi as you go along with life, mas ma-appreciate mo siya. And totoo lang talaga siya. I mean, even if you're an introvert, I think babet ko yung buhay ko 100% na may matuturing ka paling kaibigan. I don't care if it's one or two. Kasi when it comes to friends, it doesn't matter if madami or sobrang laki ng circle mo. Pero what matters is, yung kapag ka masaya ka, may matatawagan ka. Pag malungkot ka, may matatawagan ka. Yung alam mong nandyan talaga through ups and downs. And even if wala kayong communication. Kasi lalo sa atin ngayon, sa age natin ngayon, nung college, like everyday magkasama tayo. Minsan Saturday, Sunday magkasama tayo, right? And after graduating, ang laki ng pagbabago kasi. Diba? Since nagka-work na, nagkaroon na ng priorities, ikaw nagkaroon ng asawa, nagkaroon ka ng baby, talagang total shift ng priority. Pero alam mo na kahit di tayo mag-usap for 1 week, 2 weeks, 1 month, alam mo na pag tinawagan kita, bro, okay ka lang ba, bro, may sasabihin ako, etc. Ganun. Alam mo na andun pa din, and vice versa. So, I guess,
leads me to my second spicy question would be, alam ko na people pleaser ka at some level, sabi mga kanina na hindi ka nakakatulog minsan pag may masamang loob. Pero, umabot ka ba sa point na nag-burn ka ng bridge kasi sobrang sakit ng ginawa or kapag ka pinagpatuloy mo pa yung friendship mo sa kanya, ikaw yung magsasuffer? May times ba na ginawa mo na yan? Or pinag-isipan gawin? Hopefully not sa akin to Other else, kakat na namin to. Parang although nabanggit ko siya kanina, meron talaga akong nagawa ng ganun. Kasi parang, ako naman kasi, di ba, through my experiences kasi talaga, yung mga ginagiging decision ko naman is, hindi ko naman binabasta-basta. So, kung halimbawa, yung mga lagi na rin mga sinasabi ng mga parents natin dati na kilalanin mo kung sino sasamahan mo. Yeah. Doon nag-a-apply yun. Kumbaga, meron ako na mga cut off kasi alam ko na kapag pinagpatuloy ko pa yun, kasi wala naman ako nagigain eh. Kumbaga, hindi naman ako nagigain sa kanya ng, although yung knowledge, pwede rin. O kaya, masasama lang yung mga na-absorb ko sa kanya. Parang hindi na siya healthy eh. Parang halimbawa, pagka mamimili ka ng kakainin mo, parang chichirya ba pipiliin mo or yung gulay ba? Chichirya. I'm just kidding. Hindi, parang ganun yung parang naging analogy ko lang na, ayan ba, sasama mo palagi. Kumbaga, yun ang lagi mong i-absorb. Hindi, syempre, di ba, meron tayong kasabihan din na kung sino yung limang lagi mong sinasamahan, ayun yung magde-define kung sino ka. 100% naniniwala ka. Di ba? 100% naniniwala ka doon. Doon sa phrase na or doon sa kasabihan na, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Naniniwala ka ba? Medyo parang, oo, kasi most of the time pag nag-observe ako, syempre, observant ako as an individual eh. Alam mo, may nakita ko isang tao, tapos sasabihin, ay, ito, tropa to ni ganyan. Tropa ni ganito, ni ganyan. Okay, alam ko na yung magiging atake ko sa kanya, kung paano ko siya kakausapin, kung paano ko siya pakikisamahan. Parang doon pa lang, kasi na-apply ko rin naman siya in real life na, sige, sinong kasama mo palagi? Sinong kasama nito palagi? Parang, bago magkaroon ka ng idea. Magkakaroon ako ng idea. Ito yung mga hilig niya. Ito yung mga ayaw niya. So, ayun. Kapag yung sa akin naman, yung sa mga na-burn ko yung mga bridges, parang ganun lang eh. Kumbaga, pagka yung palagi mo silang makakasama, parang, kasama mo sila. Pero, parang healthy pa ba na pagpatuloy yung ganun? True. Kasi kung pagtapos mo naman kasama sila, mayroon ka mga stress or puro mga negative lang yung napapansin mo, edi hindi ka masaya nakasama sila. Kung yung mga negative lang yung napupuna mo. Parang ayun yung sa akin, yung dating sa akin kung bakit ako nag-burn ng bridges. Ikaw ba? Na may ganun ka na rin na ginawa? Nag-burn ng bridge sa... Definitely. I think dun sa parang start ng podcast, I mentioned na social butterfly, ganun. So, sanay ako na mabilis ako makahalubilo sa tao, like mabilis ako makabuild ng relationship, ng communication, ganun. So, given that, talagang dumami talaga yung friends, ganun. Pero, I think as I grow up, as I grow older, parang I was able to categorize yung level ng friends. Kasi not everyone, just like what you said, may mga kaibigan na bad influence or masama. Not really masama, pero hindi maganda yung impact sa'yo. It's either nagdadagdag ng stress or iba yung influence sa'yo. Alam mo yun. So, growing up, of course, our parents already told us naman na, like, kilalanin mo muna kung sino sasamahan. Diba? And growing up, mas ma-appreciate mo siya kasi alam mo rin mismo na kapag pinagpatuloy mo pa yung pagsama sa kanila, eventually, it's going to affect you. Diba? So parang sa akin, yun lang yung mas naintindihan ko habang lumalaki. And those people na stressor lang or toxic like chismis lang, chismisan ka or pinagkatiwalaan mo and then suddenly pepatay ka. Ouch. And then, alam mo yun, kasi minsan, kung sino pa yung mas pinaka-close mo, yun pa yung mas makakasakit sa'yo. Kasi
Doon mo sasabihin yung secrets mo. Minsan, doon ka mag-open. And then, if nag-fail ka na mas kailanin siya, ganun. And basta ka na nagtiwala, yun yung magbabait ulit sa'yo. Like, yung tiwalang binigay mo, yung mas makakasakit pa sa'yo. So, it's really knowing yung mga gantong tao. So, if you're asking me if may mga bridge akong binurn, meron din talaga. Kasi, not everyone, not lahat kaibigan mo, not lahat that's out there are going to stay. So, right now, I think naintindihan ko yung quality over quantity, especially with friends. Kasi, with us, na nagwo-work na, na ang dami nang iniintanda yung iniisip, I think we should only give our energy to those people who reciprocate it. Hindi na, tapos na tayo dun sa panahon na giver lang tayo. I think it's the perfect time. And for others na nakakaramdam na parang nakakaubos na, I think it's the best time for us to prioritize ourselves and bigyan natin ng value yung sarili natin. Kasi if you value yourself, I think mag-domino effect lang siya. And then others are going to see you as like a valuable person then. And they're going to treat you with respect. Kasi if like, open ka lang sa lahat, even if, I don't wanna say it, pero pag ginagago ka na, diba? Tapos open arms ka pa din. I think yun yung mga times na you should cut the bridge. Cut communication, not because you hate the person, not because bad blood kayo, but it's because it's not like, healthy. not healthy na eh. Parang toxic na for you. So hindi naman to the point na nag-cut ng bridge, kaaway na kita. Not to that level, pero nag-cut ng bridge like, magbuwas tayo ng times ng conversation or mag-distance ako ng sarili ko kasi nahihirapan na ako. So I think, sa mga ganung pagkakataon, I would really suggest pa nga na you build your distance. Kasi always prioritize yourself. Kasi at the end of the day, ikaw lang yung meron yung sarili mo. Tsaka yung, kumbaga, full disclaimer lang, no hate naman dun sa mga na-burn ng bridge. Kumbaga, different perspective lang eh. Yeah, totoo. Kumbaga, different perspective lang sa buhay. Totoo. Like, for example, sige, diyan ka nag-enjoy sa ganyang bagay. Go ka lang, pero... Ako, hindi ako hindi na ako nag-enjoy sa ganyan. Sige, diyan ka lang, pero hindi na ako sasama palagi sa'yo. I'll have to do my own thing. Kumbaga, diyan ka masaya eh. Totoo. Diyan ka eh. Kumbaga, hindi naman dahil na hate kita. Totoo. Hindi lang talaga gusto yung mga ginagawa. Parang ganun lang eh. Parang different perspective na nga lang. Yeah. With friends, parang ano lang din siya eh. Parang, I would say, with relationship lang sa partner. Diba? If it doesn't fit, it doesn't fit. You don't have to force yourself na gustuhin just because gusto nila. It's like you, pinipilit mo lang yung sarili mo, and sa kanila, hindi naman. Diba? So, don't force your way through it. Kasi if it's meant to be, eventually, it will be. Parang kasi nangyayari nun, sa ganun nabanggit mo, parang yung sa perfect fit, kumbaga, parang pinipilit mo lang yung sarili sa kanila eh. Kumbaga, ang naging perspective ko na lang growing up is, maghanap na lang ako ng mga... Yung natural fit. Natural talaga, na parang katulad ko talaga. Kumbaga, hindi ko na kailangan mag-fake sa sarili ko. Hindi mo kailangan mag-effort para mag-fit in. Kumbaga, kahit sino ako, pasok ako sa room, ikaw ganito ka din, match. Diba? Ganun lang siya eh. Kasi, pagka nag-force ka ng mga bagay, mapapagod I think ka. Eventually, exactly. Mapapagod ka kasi nag-effort ka eh. And you're talking about friends. Friends, that's usually dapat yung kaagapay mo or kasama mo dapat, diba? Sila yung kasama mo eh. Hindi yung sila pa yung nagpapahirap lalo sa'yo. Kasi, if that's going to be the case, if ikaw nasa bahay ka, if ikaw ganyan nararamdaman mo right now, I think you should think about kung sino yung nasa circle mo. Kasi if ganyan yung nararamdaman mo, you're on the wrong circle, my friend. And you should like get out, like explore more, especially right now na nasa digital age tayo. Ang daming ways for us to meet different people. Diba? Yung iba, of course, may mga scams naman kasi talaga. So, just be cautious about it. Just make sure na yung platform na ginagamit is legit or not. Pero if you have the means, if you feel like cornered ka kasi wala kang makakilalang ibang tao, ang daming ways for you to meet other people. And I would suggest na if you feel like kulong ka na sa circle mo and you're not happy about it, explore outside. Maraming ways for you to meet new people and just go for it. Kasi at the end of the day, wala namang mawawala sa'yo.
Would you rather stay sa isang circle na punong-puno ka na sikip ka na, or explore outside na you can meet other people na could match yung vibes mo, yung energy mo, personality mo, and mas worth it yung energy mo kung i-spend with them kasi like masaya lang like yung bar mo with your friends with your friendship nagtataas lang siya. So walang mawawala. Kumbaga wala mag-spend ka ng energy kasi yung ano ba mamimit mo na bago na tao, mag-spend din ng energy na ma-meet ka eh. Yes. Kumbaga kikilalanin ka rin talaga. Exactly. Compared mo dun sa parang stagnant na relationship ba? Yeah. Na parang sige, ito na lang sa parang pinipilit mo na lang eh. Parang, sige, ikaw yun nandyan eh. Diba? It's settling for less. Kasi nagsasettle ka na nga lang kasi, yun nandyan. Hindi ka na nag-e-effort ba na paano pa ba ako mag-grow as an individual din? Or paano pa mag-grow yung relationship namin? Kasi, ang nangyayari nun, nasanay ka na lang sa tao eh. Hindi mo na siya talaga pinapahalagahan. Totoo. So, I think, to sum up yung conversation that's about friends, I think yung piece ko na gustong sabihin is be open sa possibilities of you meeting new people. And kasama kasi nung possibilities na yun is you meeting a lot of people then. So you have to make sure lang na yung energy mo bilang tao is worth it, is being reciprocated, and hindi ka pinagtitake advantage ng mga sinasamahan mo. Kasi if there's going to be a level na ganun na yung nararamdaman mo, again, nasa maling circle ka. So, yun lang sa akin, just be mindful kung sino rin yung sinasamahan mo. Make sure na hindi nila i-get yung energy mo. Alam mo yun, like, absorb lahat ng meron ka. Just take lang ng take. Kasi friends are friends kapag nagbibigayan kayo ng love and care, nag-reciprocate kayo ng energy sa bawat isa. So, once wala yun, I'm telling you, explore out there. Marami pang iba dyan. It's always quality over quantity. Tsaka yung sa akin naman, yung sa perspective ko talaga, ang lahat naman ng relationship, saan natin dalhin sa friendship, sa family, friends, ganyan. Ano talaga siya? Give and take talaga siya eh. Yes. Kasi hindi ka pwedeng bigay ng oras sa kanila. Ikaw lang yung mag-e-effort sa kanila. Yeah. Mapapagod ka eh. Di ba? Pagka ganun eh. Kaya mas better na grow up na lang. Parang sa akin, ganun yung term na gagamitin ko. Kasi kung nagsisettle ka na lang dahil ayan yung nandyan, hindi ka na matutuwa, hindi ka na mag-grow as an individual din eh. Kasi ang goal naman ng relationship, lalo sa friendship, is to help each other grow. Hindi lang na nasasamahan lang kita kasi masaya ka kasama eh. Parang may nakukuha ko sa'yo eh. May nakukuha ko kasi parang ikaw lagi ka nanlilibre ng alak. Parang ganun eh. Yung sa friendship kasi, yung sa magandang friendship is yung nako-call out nyo rin yung pareho. Yung ups and downs din. Yung ups and downs. Kumbaga, ay hindi pre, kasi may mali ka rin talagang ginawa eh. Totoo. Hindi yung laging sasabihin, hindi pre, mali yung ginawa sa'yo, dapat gulpihin natin yun. Like bias POV. Dapat banatan natin yun. Kasi sinabihan ka ng ganun Totoo. Kasi hindi kaibigan tawag doon, yes man ang tawag doon. Yeah. At yun ang pangit na makakasama mo sa circle mo. Kasi hindi mo na alam kung saan yung limitation mo. Hindi mo na alam kung saan ka dapat lumugar. And matakot ka sa mga ganun type ng friends. Kasi iangat ka na ng iangat. Tapos sila rin But you'll never, once, let's say for example, ako lagi yung nanlilibre ng alak. At syempre, like, kiss-ass kayo lahat. Like, and then the moment na hindi ako manlibre ng alak, babanatan ka na. Ang damat mo naman. Ang damat mo naman, diba? So, doon ka matakot na kapag ka umaagree lang lagi sa'yo. Kasi di ba maraming mga, hindi naman tayo iba sa mga inuman. Although, pagka may ganun akong kasama, natahimik na lang ako eh. Kasi di ba, sa dami nating, mga gatherings na napuntahan, napaka-dalas na mangyari na, ngayon ko lang uli sumama eh, dapat manlibre ka na. Di ba? Napakarami nagsasabi ng ganun. Although, iba naman kasi sa inuman yun. Although, biruan yan. Pero, syempre, kung ikaw yung nasa lugar ng sasabihan ng ganun, di ba? Parang, kaya mo lang pala ako niyaya kasi kailangan... Papainom ka eh. Kasi kaya mo lang ako niyaya, gusto mo ng libreng alak. Di ba? Syempre, kung sa perspective naman nung inaasar ng ganun, syempre,
pangit na talaga. Yeah, totoo. So, ayun lang, yung sa pipiliin mo lang talaga. Pipiliin mo talaga yung friendship mo. Mm. Yeah. And again, huwag ka talaga matakot na mag-cut ng bridge if kailangan. Just make sure na yung binibigyan mo ng energy mo is sulit and hindi siya yung tipo ng tao na pag-aabusuhan ka or ita-take advantage ka. Kasi you have your worth, make sure na you know your worth and stand by it. People na hindi alam yung worth mo, they're not worth your worth. Mm. Yeah. Tsaka yung mga tunay na kaibigan is hindi ka talaga hindi sila mang judge sa'yo. Kumbaga, magkikriticize sila sa'yo. Pero for the better, for the, ano mo naman yan, for the growth mo naman Yeah, no matter what happens, yung tunay mong kaibigan, they're always going to be there. Na yun nga, yung kung sino talaga yung tunay mong kaibigan, matitreat mo na rin talaga sila as a family na rin. Yes. So, speaking of sa family, spicy. alam ko, syempre bilang kaibigan mo rin, napakarami nating mapag-uusapan dyan Sa family. Oo. Mom, huwag niyo ako didisown pa. Huwag niyo ako didisown. Huwag niyo kaming didisown. Zamora pa din. Usapan lang. Kwentuhan lang. So when it comes sa family kasi, I think lahat tayo, yan yung roots natin. Mm-hmm. Roots ng attitude natin, kung ano yung perspective natin. They're not perfect, of course. Pero minsan yung mistakes nila, yun din yung nagtuturo sa atin. So, I guess right now, yung pinaka, I would say yung main question ko about yung family is, since you're building your own family, right? Ano yung lesson na gusto mong na nakuha mo from your family na gusto mong ipasa or i-adapt sa sarili mong family? Nako, napakarami. Kasi, although nung mga earlier years, habang lumalaki, teenage years, sabihin na natin na parang hindi ko sila naintindihan. True. Na parang, bakit sila nagsasabi? Bakit ganito yung treatment nila sa akin? Yeah. Tunay nga yung sinasabi nila na pagka nagkaroon ka ng sarili pamilya, maiintindihan mo. Yeah. Hindi lang sila na paulit-ulit nagsasabi, kumbaga, totoo. Na-debunk ko yung sarili ko nun. Debunking Vince's personal opinion. Parang real talaga siya. Kumbaga, sa perspective as an individual talaga, hindi mo ako pwedeng i-judge kung di mo pa na-experience yung bagay na yun. Yes. Kumbaga, tsaka ka magkakaroon ng karapatan na magsabi ng kung ano-ano sa akin kung naranasan mo na. Mm-hmm. Kasi di ba tayo as a teenager, syempre, lahat naman ng teenager. Medyo rebellious tayo. Rebellious talaga eh. Syempre, siguro dahil sa mga hormones natin noon, adolescent stage, matataas yung natin noon, hormones natin noon eh. Talagang hindi tayo nakikinig sa sinasabi nila. Ang gusto natin pakinggan, sarili natin eh. Pakiramdam natin, alam natin lahat. Pakiramdam natin kasi ganito. Hurdle sila sa atin. Parang nababasa lang, parang syempre nung teenagers natin, doon na yung kasikatan ng mga Facebook, basta lahat. Yes. Kasi nung time nung tumatanda tayo, doon yung talaga nag-boom yung SOCMED eh. Di ba? Totoo. So tayo, nung age natin na yun, syempre yung mga kadalasan na online, mga ka-age lang din natin. So yung mga post na ginagawa nila, nakaangkop din sa utak natin. Kumbaga, nag-fuel lang din sa fire natin na, oo nga, bakit sila ganun? Oo nga, yung magulang ko, ganun din eh. Ganun din yung sinasabi nila eh. So ako, nung na-experience ko na first-hand experience ko talaga na, totoo. Kasi yung mga ginagawa nila sa akin na mga pinapangaralan ako, kahit yung sa simple na, nung pagising ng maaga, ganyan. Kahit sa simpleng ganun lang. Oo nga, kasi pagka gumising ka ng maaga, mas marami kang magagawa. Nung dati, pag ginigising ako maaga, galit ka pa. Ako eh. Kasi wala naman ang pasok bukas eh. Bakit ako ginigising ng maaga? True. So although nung kahit wala pa akong pamilya talaga, na ko na, mas okay nga gumising ng maaga. Beneficial talaga. Kasi mas maaga ka sa iba, yung pwede mong gawin, tapos mo na kahit before lunch, pwede ka na magawa ng kahit ano gusto mong gawin eh. That's true. Tapos nung ganung edad ako, nung mga teenager, nagagalit ako. Ano ba naman yan? Nagising, kakamot ka pa. Tapos ayaw mo pa kumain kasi ginising ka na maaga. Galit ka. Oo. So ayun yung mga gusto kong, yan ako rin sa sarili kong family na i-adapt din. I-adapt din na
totoo naman talaga yung sinasabi, the early bird gets the worm eh. Ganun talaga eh. Kumbaga, sabihin na natin, gusto natin sabihin sa mga magulang natin, pero most of the time talaga, kasi first-hand experience nila, na tama talaga. Na ngayon ko lang nararanasan na nadibang ko nga yung sarili ko eh. So, ayun yung isang example nun, yung pagising ng maaga. Tapos yung pagkagising mo ng maaga is you fix your bed talaga na, kasi parang si Papa kasi, nakaranas siya ng military training. Oh, So, okay. pagkagising nila ng umaga, fix nila yung higaan nila. Yun yung una kagad. Kumbaga, umaga pa lang may na-accomplish ka na eh. Di ba? Yeah. Parang sa mindset mo lang na parang, unang pagbangon ko pa lang, naayos ko na yung kama Starting your ko. day right. Tama na kaagad, kumbaga okay na kaagad. Tapos tanda ko nun, ginigising ako maaga nun, tapos nag-exercise kami. Kasi nga nakaranas siya ng military training eh. So pagkagising namin, mga 5, ganyan. Kami, workout kaagad, mga jumping jacks, push up and all, mga ganyan. Tapos nun, di ba, ang stereotype, pagka lalaki, dapat wala kang alam na gawaing bahay. Hindi naman sa dapat, kumbaga yung common lang na tinuturo sa karamihan na pag lalaki dapat, or pag babae lang yung gawaing bahay. Yeah. Sa amin, ang ginawa sa amin ng parents namin, dapat maalam ka gumawa ng babaeng gawain. Hindi naman siya pambabae, sorry for the word. Kumbaga, yung mga chores ba? Ginagawa sa bahay. Di ba yung common stereotype nga ng mga nung araw, sabihin natin nung araw na dapat pagka yung babae, siya lang yung nasa bahay, siya lang yung maalam maglaba. Hindi na siya ngayon. Oo. I hate that. Di ba? Yeah. Na parang nakakatandaan na dapat pag babae, siya lang yung namamalansya, naglalaba. The other way around kami, lahat ng gawaing bahay, alam namin eh. Tinuro sa amin nila Papa eh, na dapat kahit lalaki ka, maalam ka maglaba, magplansya, magluto, magsaing, lahat yan, tinuro sa amin. So, ayun yung gusto kong na ipasa rin sa sa anak ko, saka sa magiging anak ko pa. Kasi, magandang foundation talaga yun na magiging independent ka eh. Kasi di ba nung bata kami, bakit naman ako laging ginaganito? Bakit naman umaga pa lang, naglalaba na? Kumbaga, tinuturuan ka lang din maging independent kasi paano pag wala na sila? Paano pagka nagbuhay ka ng solo ka? Sino maglalaba sa'yo? Hindi ka marunong maglaba. Sino magpaplansya? Hindi ka marunong mamalansya. Sino magluluto? Hindi ka marunong magluto, di ba? True. Di ba? Parang sa atin, nung bata tayo, ayaw natin isipin maigi na for our growth din naman yun eh. Kumbaga, paano maging independent tayo? Nasa isip lang natin nun. Ayaw na lang kasi kumuha ng katulong kasi ganyan. Di ba? Ang yabang pa. Wala ka naman pambayad ng katulong. Di ba? Totoo. Ngayon ko natin marirealize na as we grow old na important pala talaga yung mga ganun. Yung mga ganun kaliliit na bagay. Yung mga bagay na hine-hate natin sa kanila. Oo, parang sabihin na, paano kaya kung hindi ako maalam nito? Di ba? Eventually, makakatulong din talaga kasi sa yun eh. Kasi, again, right now, di ba, ikaw may sarili ka ng pamilya, may sarili ka ng bahay, ganun. And if hindi ka tinuruan doon pa lang sa bahay, like how to do these things, how are you going to survive? Like, sa sarili mo, di ba? So, as young as we are, I know na it's so hard for us to understand this on a younger age. Pero just let it be. And then eventually, pagtanda nyo, or pagtanda natin lahat, mas ma-appreciate natin sila. And it's something na hindi lang siya mapuput to waste. Kasi gagamitin mo rin talaga siya. Diba? Yung basic na mga paglalaba, yung basic na mga pagluluto, kailangan mo yan. I don't care kung gaano ka kayaman. I don't care. Pero at some level, at some point, there's going to be circumstances na magagamit mo siya. And not knowing it will actually hurt you. Parang, di ba, hindi ka marunong maglaba, parang buong buhay mo, meron kayong tagalaba, ganyan. Paano kung wala kang ma-hire na tagalaba? Wala ka na susutin. What if may sakit yung tagalaba? May sakit yung tagalaba. O kailangan ko sutin to. Totoo. Kailangan ko sutin bukas to. Wala kang taga-plancha. Hindi ka maalam, hindi ka na napupunta sa event mo. Yeah, diba? Exactly. Doon mo marirealize yung mga small foundations na gano'n na sobrang importante rin. Saka parang mafe-feel good ka sa sarili mo na marunong ka. Marunong ako. Kahit saan mo ako ilagay. Kaya ko. Diba? Oo. Totoo yan. Ikaw, kung meron kang
Ikaw, speaking of family naman, family yung pinag-uusapan natin. Ano rin yung mga sudden realizations mo nitong nasa adulting phase ka na? Gusto mo bang idebunk ko yung mga opinion ng mga magulang ko dati? Susunod na. Kailangan natin na 40-minute to 1 hour na episode yan. Hindi natin kakayanin ng 30 minutes yan. Kasi kung yung sa mga paniniwala and tamahiin, mauubos talaga I think when it comes to realizations while growing up with my parents, it's those pangarals or those lessons na tinuro nila na pinakita nila sa akin dati na even them, nag-apologize sila sa akin. Even if may mali sila. Ganun. Kasi I've seen a lot of people, I've seen a lot of families na when it comes sa level na sila yung magulang, sila lagi yung tama. Mm-hmm. And then once na mag-talk back ka or mag-share ka ng opinion mo, as a kid, as a young adult, as an adult, it's a disrespect na sa kanila. So, yun yung realization ko na na-appreciate ko from my mom and my dad na hindi nila ako binigyan ng wall na bawal ka mag-talk back. I mean, may phases yung pagta-talk back ko eh. Nag-talk back ako to the point na nagdadabog ako gano'n. Doon nakaramdam talaga ako ng sampiga, ng hanger, ng mga gano'n. Nakaramdam talaga ako nun. Pero at the same time, it taught me a lesson na masama yung ginawa ko and I shouldn't do it. There are proper ways and proper channels para i-express ko yung sarili ko, i-express ko yung opinion ko. And going back to what I was saying, my mom, even after, let's say for example, mainit yung session na nagkabugbugan kasi nga may sinabi akong mali, nabastos ko sila. I know na out of emotion kaya nila ginawa yan. Pero ang na-appreciate ko doon is my mom is going to go near me and ask if alam mo naman kung ba't nangyari yun. I mean, alam mo ba kung ba't kita sinaktan? She's not exactly or directly blaming me. Pero at some level, pinaparealize niya na nagalit ako that time and as a result of that, ganito yung nangyari. And ikaw, sa akin mismo, I see it, parang perspectives lang siya. I see it na, oh, yeah. Hindi ko sinasabi na pagka nagkamali, you should be spanked or you should be hit. No. Pero my point is, kanya-kanyang parents kasi may kanya-kanyang way of expressing yung galit nila and paano kanila i-teach ng lesson. So, at the end of the day, just always remember na almost lahat ng parents, or if not all, ang gusto lang nila is for their kids magkaroon ng magandang future, magkaroon ng magandang asal and attitude. Yun lang siya. And for me, their way of it is parang, yun nga, not to the point naman na nagkandabukol-bukol na hospital. It's parang for them na para maramdaman mo na there's something wrong. And then for me, hindi ko siya ginamit as a weapon against them. Pero I used that experience para for me na, oh, so mali yung ginawa ko and I should do this in a more appropriate way. And that actually resulted good kasi ngayon may open conversation, may open communication kami ng mom ko na if there's something wrong, I tell it to them straight and directly. Parang, ma, dapat ganito, ganyan, etc. Of course, wala naman ang heating ngayon. Nakakaya naman pagka, balik ka, 26 ka na, pinapalo ka pa, right? No. We're way past that. Pero, my point is, parang, yun yung appreciate ko na ginawa ng parents ko na hindi sobrang common. And I think yun lang din yung wish ko siguro for other kids na if there are times or scenarios na we feel na mali yung ginawa ng parents natin sa atin, I think I can speak para sa mga parents out there din na hindi nila ginawa yun kasi gusto lang din nila. But what I can tell is, and what I can say is, they tried their best. And kung nangyari man yun, yes, it is mali, oo. Pero they tried their best and we have to always note na bata lang din sila. And nagkaroon din sila ng magulang. So I know na sa age natin, di ba, ang dami nating traumas na nakuha from the society, from our friends, past relationships, minsan sa families pa. So I think yung message dito is, just understand na tao lang din sila. And since nakita na natin yung mga mali na nakita natin, na na-experience natin firsthand, I think it's up to us to make it better kung ano yung gagawin na natin moving forward. Kasi if we're just going to deal dun sa situation or dun sa nagawa nilang mali ng parents natin, I think it's going to end up
us hating them. And pagka nagkaroon tayo ng sariling family natin, is it the same lesson na gusto natin i-embark or ibigay sa mga anak natin? I don't think that's going to be the case, right? So ang gusto nating ituro is just ibigay mo na lang yung mga good sides. And then yung negative sides, parang i-filter mo na lang. I-filter mo na lang, 'di ba? Okay na para mag-stop na sa yung bad na mga ganun. That's fine. Lahat ng ibibigay mo, it's the best that you could do as a parent. And as a parent, hindi ka rin perfect. I'm sure na there will be times na magkakaroon kayo ng argument ng kid mo or baka may masabi ka na masakit or hurtful na pwedeng naging trauma. Which is ano lang naman, human nature. Human nature, Kasi right? may emotion tayo eh. Totoo. Especially kapag super high na ng emotion natin. We tend to do things, we tend to say things na hindi naman talaga natin mean. So, I'm sure na magkakaroon ng ganong moments with your kids. And yung kids mo, potentially, baka magkaroon din ng ganong fear or ng trauma or ng ganong experience, ganon. So I think, as a kid, parang know that kung ano man naramdaman mo na mali, just know that hindi siya gusto talaga mangyari ng parent mo and mahal ka ng parents mo. So, yung ano ko dyan is yung parenting ba? Basta yung parenting doesn't come with instruction manual. For sure. Di ba parang lahat naman ng magulang natin. Hindi siya one size fits all. Di ba parang lahat naman ng magulang natin, first time lang din sila naging magulang. Exactly. Kumbaga, kahit anong sabihin ni tito, ni tita, ni nanay na ganito, ni lola na ganito na, ay dapat ganito, dapat ganyan. Yeah. Sila pa rin naman nasa kanila yung yung bola kumbaga eh. True. Kumbaga, kahit yung mga sasabihin ng advice ng mga kakilala nila, iba rin naman eh. Kumbaga, hindi naman siya mag-fit din sa iyo eh. Totoo. Kumbaga, first time experience mo eh. Wala silang idea talaga. You can't assume na they're going to be perfect just because they are your parents. Again, they will try their best. Tsaka it goes both ways din naman na hindi ka rin naman perfect na anak. Exactly. Kung kaya mong i-criticize yung magulang mo, dapat critical ka rin sa sarili mo. Kumbaga, yun nga, yung sabi ni Mark kanina na halimbawa, for example, na nasabihan ka ng masama or namura ka or nasita ka doon sa ginawa mo, itanong mo muna sa sarili mo, bakit sila magsasabi sa'yo ng ganun? May ginawa ka bang mali? May nasabi ba akong di maganda? Kaya ako sinabihan ng ganun? Tapos kung na-internalize mo na alam mo sa sarili mo na siguro nga may mali ako nagawa kaya nila nagawa yon or nasabi sa akin. Pero kung pakiramdam mo na wala ka namang ginawa na masama tapos ganun yung reaction nila, mag-speak out ka rin sa kanila. Kasi mas mahalaga yung communication talaga. Communication. Kasi halimbawa sa isip mo na sa tingin ko naman wala akong maling ginawa eh. Bakit niyo ako sinabihan ng ganun? So pagka nagtanong ka sa kanila ng ganun, malalaman mo na. Maintindihan ganun pala yung perspective nila. Yes. Ganun pala yung dating nila sa kanila nung sinabi or ginawa mo. Na out of emotions, na ganun na lang yung naging treatment sa'yo. Yes. Kumbaga, wala naman manghuhula sa atin eh. Hindi nila alam kung bakit. Applicable yan, even hindi lang sa family to kahit sa mga relationship Kumbaga, lalo sa mga magulang, kumbaga, syempre, yung hormones natin, adolescent stage, ganyan. Di naman nila alam kung paano tayo mag-isip eh. Totoo. Same din sa mga magulang. Hindi rin alam kung paano, baliktad pala. Parang ganun. Basta wala nakakaalam sa atin kung paano mag-isip yung isa't isa. Totoo. Kasi lang nila malalaman pagka sinabi mo. Yeah, exactly. And to add to that, magkaiba ng era din kasi. And generation na pinanggagalingan. Kaya kailangan mo ipaintindi sa kanila na hindi na okay yung ganito. Totoo. And I think yung communication is doon papasok. Kasi I think may isa pang dilemma when it comes sa ating mga bata and mga Gen Z or millennials. And doon sa previous generation. Kasi minsan may mga comparison yung previous generation. Anong panahon ko? Ganito lang yan, ganyan. Dati ganito. Dati naglalakad ako ng 3 kilometro bago. Diba? Dati bawal ko, 20 lang. Dati bawal ko 5 piso. Tapos nakikisabay lang ako sa mabait ko. Diba? No, kasi for me, both magulang and both anak should also understand that magkaiba ng generation eh. Different eras eh. Bilang anak, intindihin mo na ang pinanggagalingan ng daddy mo or ng mommy mo is old school. And ikaw yung nakakaranas ng bago ngayon. I think you can voice out kung anong nangyayari
kung anong nandito sa situation or era na to. And then, for our parents naman, I think it's best if makinig tayo sa anak natin. Kasi I know na parents man, I mean, marami na kayo na experience, marami na kayong pinagdaanan, marami kayong nalagpasan. Given all that, yung generation ngayon is just different on a different level. Kasi may mga bagay ngayon na wala noon na you can't compare it sa mga nangyayari before. Or how you cope up or how you handle things. So having an open conversation about this with your kid, saan sila mas comfortable, ano ba nangyayari dyan, just be open dun sa idea na yun. Kasi yung mga anak natin, of course, anak natin, wow. So, alam mo yun, parang may mga sinasabi rin sila na may mga puntos. Na may mga point. Oo, na may mga point. And it wouldn't hurt you as a parent na makinig sa kanila. Kasi ang ano mo naman doon is yung yung relationship yung pinatitibay doon eh. Yes. Not necessarily yung ascendancy over them eh. Yes. Kasi kaya mo nga sila nilabas sa mundo na to, kaya mo sila pinapalaki para maging independent sila. Not necessarily na kokontrolin mo sila sa lahat ng magiging action nila. Although gets natin na yung dapat maging desisyon ng mga anak natin is para sa kakabuti lahat nila. Hindi naman natin sila pwede na kada sila madadapa, tutulungan natin sila. Kumbaga, sa akin, perspective ko lang as a parent na rin, na mas okay na matuto sila sa sarili nila kaysa wala silang idea dun sa may possibility na mangyari na ganun. Kung papakita mo lang sa kanila is rainbows, butterflies palagi, totoo. parang hindi sila ma-expose sa real world eh. Totoo. Kumbaga hindi nila malalaman, ay pwede pala akong bumagsak, pwede pala akong hindi ako yung the best sa klase namin, pwede pala akong hindi mag-top 1, pwede pala akong hindi maging highest performer sa work ko. Kasi di ba parang sa ganung mindset kasi doon parang as an individual parang masasanay kasi yung mindset mo na ay ito kasi lagi yung sinasabi ng magulang ko, ako yung the best, ako yung ganyan, ako yung mas magaling ako sa iba. Yung lagi kang kino-compare sa iba. Na which is madadala mo siya hanggang pagtanda na hindi mo siya nare-realize na hanggang pagtanda mo pala nadadala mo. Na kaya ka siguro hindi ka makapag-perform sa work mo kasi nga hindi ka sanay na meron kang kakompete sa sa field mo eh. Kumbaga nasanay ka na ikaw yung the best eh. Which is okay lang naman in some points, in some area, pero hindi siya makakatulong sa career mo, sa growth mo as an individual. Kaya yun yung gusto ko ring ipasa sa anak ko, magiging anak ko pa na hindi always rainbows, butterflies ang mga anak. Basta kung mayayari mo. So I think na-mention mo kanina yung reflection area, which leads us to a more spicier topic, which is yung relationship mo with yourself. How do you feel ano sa pakiramdam mo or ano sa tingin mo yung